Magandang araw mga mag-aaral. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa kaugalian at tradisyon sa pamayanan. Una nga dito ay pagiging magalang. Isang magandang pag-uugali ng mga Pilipino ang paghalik sa kamay o pisngi at pagmamano sa matatanda. Isang paraan ito ng paggalang. Karaniwang ginagawa ito ng mga bata matapos magdasal ng orasyon. Pagkagaling sa simbahan, bago umalis ng bahay, kapag may dumadating o bumibisitang kamag-anak o matanda, at kapag nakita at nasalubong nila ang kanilang ninong at ninang. Sumunod ay pagtitiwala sa Panginoon. Isang magandang katangian ng mga Pilipino ang pagtitiwala sa Panginoon. Karamihan sa kanilang mga mag-anak ay matapat sa pananampalataya. Naniniwala silang may isang Panginoong pumapatnubay sa lahat ng kanilang gawain. Batid din nilang tumulong siya sa mga taong tumutulong sa kanilang sarili. Sumunod ay ang bayanihan. Ito ay isang uri ng palusong kung saan nagtutulungan ang mga tao na walang hinihiling na kapalit, tulad ng pagbubuhat ng bahay, paggapas at pagtatanim ng palay, at pagtulong sa nangangailangan sa panahon ng sakuna. Sumunod ay pagkakabuklod ng mag-anak. Matinding pagkakabuklod-buklod ng mag-anak. Ang mga Pilipino ay kadalasang malalapit sa kanilang mag-anak at iba pang kamag-anak. Ang pangunahing sistemang panlipunan ng mga Pilipino ay mag-anak. Maraming mga Pilipino ang tumitira malapit sa kanilang mga kamag-anak kahit pa sila ay may edad na o kaya naman ay may sarili na ring mag-anak. Kadalasan, ang isang bahay sa Pilipinas ay binubuo ng mahigit na 2 mag-anak. Sa mga lalawigan, ang mga nayon ay kadalasang binubuo ng iisang angkan at halos lahat ay magkakakilala. Sumunod naman ay mga tradisyong Pilipino at mga pagdiriwang. Iba't ibang pagdiriwang ang idineraos sa ating pamayanan taon-taon. Ang mga pagdiriwang na ito ay nagsisilbing pasasalamat sa kanilang mga santong patron, mga paniniwala o kaya'y pagbibigay galang sa mga makasaysayang pangyayari sa Pilipinas. Narito ang ilan sa mga pagdiriwang na ginagawa sa ating bansa. Una nga dito ay ang fiesta o pista ng patron. Masaya ang mga bata at matatanda tuwing may fiesta o pista. Sa ganitong okasyon, ipinagdiriwang ang araw ng santong patron ng isang bayan bilang pasasalamat. Nagsasabit sila ng makukulay na banderitas at naglalagay ng maliliwanag na ilaw sa paligid. May mga banda ng musiko na naglilibot. May handang pagkain sa bawat bahay. May mga palaro rin tulad ng agawan ng buko, basagan ng palayok, akyatan sa palosebo at unahan sa pabitin. Isang magandang halimbawa nito ay ang Pista ng Quiapo sa Maynila. Tuwing Enero 9, ginagawa ang taunang pagpuprosesyon ng mahigit sa 100,000 taong imahen ng Nazareno. Karamihan sa mga taong debotong sumasama sa prosesyon ay mga nakayapak at nakikipagsiksikan upang makalapit at makapagbitbit sa imahen. Ang imahen ng Nazareno ay makikita sa simbahan ng Quiapo. Isa pang halimbawa ay ang Pista ng Peña Francia sa Naga Bicol. Ipinagdiriwang ito tuwing 2 linggo ng Setyembre. Isa sa mga tinatampok ng pista ay ang prosesyon ng imahe ng Our Lady of Peña Francia sa Naga River. Sumunod naman
Okay, ito pa rin ay Peña Francia Festival. Nagsimula sa ang pagdiriwang ng Peña Francia Festival tuwing ikatlong Sabado ng Setyembre sa lalawigan ng Naga Bicol. Ang festival ay ang pinakamalaking pista ng Marian sa buong bansa. Tinagurian din itong isa sa mga nangungunang festival ng pinagsamang relihiyon, kultura at tradisyon sa siyam na araw na pagdiriwang. Kasama sa selebrasyong ito ang mga parada, iba't ibang sports, trade fairs at pagtatanghal, karera ng mga bangka, tanghalan pang kultura, timpalak pang kagandahan at iba pang mga nakakasiglang kompetisyon. Sumunod naman ay ang Parada ng Kalabaw. Ito ang katangi-tanging parada ng kalabaw sa Pulilan, Bulacan, na ipinagdiriwang tuwing Mayo. Maraming magsasaka ang sumasali sa pagdiriwang na ito. Binibihisan at inaayusan nila ang kanilang mga kalabaw at pinaluluhod sa harapan ng simbahan upang magbigay galang sa patron nilang si San Isidro de Labrador. Nagkakaroon din ng mga palaro sa pagdiriwang na ito. Isa itong masayang okasyon na dinarayo ng mga taga-ibang puok. Sumunod ay ang Ati-Atihan Festival. Ipinagdiriwang tuwing ikalawa hanggang ikatlong linggo ng Enero kada taon ang pista ng Ati-Atihan sa Kalibo, Aklan bilang pagdakila sa Santo Niño. Nagpapahid ng uling sa muka at katawan ang mga mananayaw, samantalang patuloy ang ritmo ng tambol na waring nagsasagutan sa himig ng halabira. Makikilahok ang buong bayan sa pista, magbabahagian ng pagkain at inumin, at isang linggong malalagong ang mga lansangan. Hinango ang pista sa maalamat na pagtatagpo ng mga katutubo at ng mga Kristiyanong mananakop, at ang pagsamba sa Santo Niño na malimit hinihingan ng milagro. Sumunod naman ay ang Pahiyas Festival. Ito ay isang makulay at magarbong selebrasyon bilang pagdakila kay San Isidro Labrador, ang patron saint ng mga magsasaka. Bilang pasasalamat sa mga masaganang anihan, bawat bahay sa tabi ng mga kalsada sa Lukban ay nilalagyan ng mga palamuti gamit ang mga ibang naani ng mga magsasaka. At ang pinaka-highlight ng pistang ito ay ang tinatawag na kiping. Ito ay wafer na gawa sa bigas na may iba't ibang kulay. Ang mga Lukbanos ay may mga sari-sariling disenyo kada taon at dito nila na ipapakita ang kanilang talento sa pagiging artistiko sa pagpapalamuti ng kanilang mga bahay. Sumunod naman ay ang Parada ng Lechon. Ang Parada ng Lechon ay itinatanghal tuwing ika-24 ng Hunyo taon-taon sa Balayan, Batangas. Ang parada ay upang ipagdiwang ang pista ni San Juan Bautista, ang patron ng mga taga-Balayan, sa pamamagitan ng pagbibihis sa mga lechong baboy at pagpaparada nito sa buong bayan. Ang pagbibihis sa lechon ay babatay sa temang paghahandaan ng bawat organisasyon, barangay na makikilahok sa pagdiriwang. Sa gabi, bago ang parada, pinipili at pinaparangalan ang nagwawaging binihisang lechon at tataguriang lechon queen. Sa mismong araw naman ng bago ang parada ay isang misa ang isasagawa sa simbahan ng Immaculada Concepcion. Sumunod naman ay ang Dinagyang Festival. Ang Dinagyang Festival ay isang relihiyoso at
kultural na pagdiriwang na ginaganap sa lungsod ng Iloilo tuwing ikatlong linggo ng Enero o pagkatapos ng sinulog sa Cebu at ati-atihan sa Aklan. Ginagawa ito bilang pagdiriwang sa pista ng Santo Niño at para na rin sa pagdating ng mga malay sa Panay na nagdala ng ita sa lugar. Simula na ito ay gawing taunang selebrasyon. Marami ang nakapansin sa pagdiriwang at nagbigay ito ng National Commission for the Culture and the Arts ng karangalan bilang Festival of Excellent Folk Choreography. Sumunod naman ay ang Pista ng Panagbenga. Ang Pista ng Panagbenga o ang Baguio Flower Festival ay ang taunang kapistahan sa lungsod ng Baguio na idinaraos sa buong buwan ng Pebrero. Ipinagmamalaki dito ang kasaganahan ng mga bulaklak sa Baguio, gayon din ang mayamang kultura nila kung kaya't ito ay dinarayo taon-taon ng mga turista. Ang salitang panagbenga ay may kahulugang panahon ng pagyabong, panahon ng pamumulaklak. Tatak nito ang magarbong kaayusan ng bulaklak, sayawan sa kalye, flower exhibit, paglilibot sa hardin, paligsahan ng pag-ayos ng bulaklak, maningning na pagsalubong ng mga paputok at iba pa. Ang Sinulog Festival. Alay ito sa Santo Niño at sa tuwing Sinulog Festival ay libu-libong mga deboto ang tradisyonal na nagtutungo sa Cebu upang magbigay ng pasasalamat at magdasal. At sa mga turista ay kasiyahan naman ang naghihintay sa kanilang pagdating at tipong Rio Carnival at Mardi Gras ang tema ng Sinulog Festival. Sumunod naman ay ang Pasko. Ang lahat ay nasasabik sa pagdating ng Pasko. Ito ang petsa ng kaarawan ng ating Panginoong Hesus. Naghahanda ang mga pamilya para dito. Ang mga tahanan ay napapalamutian ng magagandang parol at Christmas tree. Masayang nagkakaroling ang mga bata gabi-gabi. Abala ang bawat isa sa paghahanda sa mga regalong ibibigay sa kanilang mga inaanak, kaibigan at mga kamag-anak. Sumunod naman ay ang Bagong Taon. Naging kaugalian na ng mga Pilipino ang magsama-sama tuwing sasapit ang Bagong Taon. Naghahanda sila ng masasarap na pagkain. Nag-iingay sila sa pagsalubong sa Bagong Taon sa paniniwalang maitataboy ng ingay ang mga kamalasang naranasan ng sinumang or ng sinundang taon. Sumunod naman ay ang Mahal na Araw. Ito ay karaniwang isinasagawa ng mga Kristiyano. Ito ay isang linggong paggunita sa pagkamatay ni Jesus. May kanya-kanyang paraan ng pagsasakripisyo ang mga tao. Mayroong nagbabasa ng pasyon mula Lunes Santo hanggang sa Biyernes Santo at may mga nakikibahagi sa senakulo. Sumunod naman ay ang Ramadan. Ipinagdiriwang ng mga Muslim ang Ramadan sa tuwing sumasapit ang ikasyam na buwan ng Islamic calendar. Ito ay isang pistang pangilin ng mga Muslim. Hindi sila kumakain mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito. Sumunod naman ay ang Hari Raya Puasa o Idil Fitr. Itinuturing itong pinakamahalagang pagdiriwang para sa mga Muslim. Pinagdiriwang ito pagkatapos ng Ramadan. Bawal na ang pag-aayuno sa araw na ito. Ang mga Muslim ay nagtutungo sa moske upang magdasal at pagkatapos ay papasyalan nila ang kanilang kamag-anak o mga kaibigan upang makapagsalo-salo.
Hanggang dito na lamang ang ating talakayan sa araw na ito. Sana'y marami kayong natutunan. Maraming salamat!